pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga, kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ito po ang totoo. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga, yes, ay laging bago. Sama-sama na! Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na lang tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, yeah, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ba kay sarap-sarap, kay sarap-sarap lagi sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan natin, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Kailangan, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, we worship your name, Jesus. Oh, thank you, Lord. We thank you for your presence, God.
Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ako saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. Patuloy ka po namin pinupuri, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kalayaan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahid ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay buhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo,
you, Jesus! Woo! Lahat ng sama-sama po tayo. Pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. Ang aking puso, aking buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, come on church! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. ang aking puso, at aking buhay, alay sa pagsama. Lahat ng papuri, Pagluwalhati, alay sa'yo, Yahweh. ang aking puso, at aking buhay, alay sa pagsamba. Purihin ka, Lord. Happy New Year po. Praise God. Hallelujah. Ay. Ayan. Good morning po. Happy New Year. Happy 2026 sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magsimula ay dyan po sa inyong kinauupuan. Pwede po ba tayo magsambit ng pasasalamat sa Diyos? Personal. Ano po? Kasi po tayo po ay nagkakasama-sama, pero mas maganda meron tayong personal na pasasalamat sa Panginoon. Magsambit tayo ng pasasalamat sa taong 2025 na hindi na tayo pinabayaan, hindi na tayo iniwan. Sige po, sabay-sabay po tayo na patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon.
Amen. Amen. And amen. Palakpakan natin si Lord. Bago po tayo magsimula uli, meron tayo mga kapatid na kasama natin uli ngayon. Praise God. Dalawa sila nandito na bagong pero binati na natin si Brother Ronald last Sunday. Nandito naman si Sis Rose. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon at ang kanyang kabiyak. Praise God. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Kanina po, akala ko ako lang ang magsasamba eh. O, kasi ilang pa lang kami dito eh. Pag talikod ko, marami na pala. Praise God. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series. Naniniwala po ako na ngayong bagong taon ay meron po mga inihanda ang Panginoon para sa atin. Hindi man natupad, hindi man nangyari sa nakalipas na taon, hindi pa tapos ang Diyos. At habang binibigyan tayo ng panibagong araw, may panibagong pag-asa tayong haharapin sa ating Panginoon. Amen. So, yung mga sama ng loob, yung mga hinanakit, yung mga bagay na hindi mo nagawa sa taong 2025, ngayon 2026, simula na pwede nating maayos, mabago. Kasi po hindi lahat nakakarating sa panibagong taon. Pwedeng hindi na natin marating yung 2027. So may ganung bagay eh. Pero sabi nga, huwag mong isipin yung susunod na araw. Lagi mong isipin yung ngayon. Lagi kang magpasalamat dahil binigyan ka ng panibagong buhay ng ating Panginoon. Ngayon po ay espesyal dahil unang linggo ng taong ito at ng buwan na ito ng Enero. At mamaya, magugulat kayo, tapos na naman ang January. At matatapos na naman, mabilis ang araw, mabilis ang panahon. Pero merong hindi nagbabago doon sa bilis. Yung ating Diyos. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at hindi tayo pinababayaan. Amen. So ngayon po, ipagpapatuloy ko po yung ating series. Ayan, New Year na. What is God's purpose in our trials? Pastor, bakit bagong taon na hindi pa nagbabago? Hindi pa po kasi tapos ito. Shampoo ito mga kapatid. So marami po ito. At marami tayong susundan sa journey ng ating Panginoon sa Genesis 32. So pinag-usapan po natin kung ano po yung mga purpose ng Lord sa trials at sa mga struggles. Again, yung mga trials, pagsubok, itong struggles, ito po yung hirap. Okay? So yung trials na dating. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin, hindi lang yung pagsubok, kundi yung mga pinagdadaanan nating mga pagsubok, paghihirap sa mga pinagdadaanan natin. Okay? Una po natin pinag-usapan, last year, pinag-usapan natin, kaya ipinagkakaloob ng Diyos sa mga pagsubok sa ating buhay, gusto ng Panginoon mag-focus tayo sa Kanya. Amen. Yan po yung nais ng Lord na ipahayag sa atin sa Genesis 32. At pangalawa po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga pagsubok para ma-develop ang ating pagtitiyaga, pananatili, pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Part 3, pinag-usapan po natin ang mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok upang malaman, makilala natin ang ating kahinaan. Kasi hanggat hindi tayo dumadanas ng pagsubok, hindi mo malalaman na mahina ka at kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil marami tayong bagay na talagang kahinaan na kailangan nating isuko sa ating Panginoon. Okay. Part 4, God's purpose in our trials is for us to grow in prayer. Kapag mabigat ang pagsubok, ito ang iyong nagiging takbuhan, panalangin. Kaya sabi ng Lord, ba't ang dami-dami nating dinadaan ng pagsubok? Kasi gusto ng Lord, mag-grow tayo sa pananalangin. Kadalasan, kapag walang trials, wala rin ito. Ulit, pag walang trials, kulang. Hindi wala, kulang.
Pero pag mabigat ang pagsubok, mas mabigat ang panalangin. Tama po? Mas maraming dinadaanan, mas lalong maraming tuhod ang luluhod sa Panginoon. Kaya nga ngayon, magnanasareno. Oh, napansin ko po, pag tungtong ng January 2, talagang meron nang nabalita na may naglalakad ng paluhod, papunta doon sa Black Nazarene. Sabi ko, grabing mga taong mamanata, deboto. Sabi ko, yung mga Kristiyano, kailangan mas matindi ang debosyon para sa Panginoon. Kasi yung Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay naririnig tayo, gumagalaw, kumikilos, at patuloy na nagmamahal sa atin anuman ang ating mga dinadaanang mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi ng Lord, kapag may pagsubok, mas lalo nating lapitan ang Diyos. Okay po? So, isa po sa mga paalala sa atin ng Lord, ang purpose niyan ay para lumago tayo sa panalangin. Part 5. Ang purpose ng Lord sa mga trials ay para ma-recognize natin at ma-confess. Pag nakilala mo, pag na-realize mo na, kapag naunawaan mo na may mali ka, ipapahayag mo na ang iyong kasalanan. Alam niyo po, mahirap ayusin ng Diyos ang isang taong hindi marunong umamin. Ulitin ko po. Mahirap baguhin ng isang tao kapag hindi siya umaamin sa kanyang pagkakamali. You have to recognize first yung iyong mga pagkakamali bago ka tulungan para makapagbago. Diba? Mahirap kasi yung pinipilit mo yung sarili mong kaya mo, pero alam mo sa sarili mong hindi na. Tama po? So si Lord, ang trials, binibigay para alamin mo, makita mo, maipahayag mo sa Kanya na may root cause kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Ito po, kasalanan. Okay? Part 6, nung tinapos natin ang ating taon, sabi po sa ating na mensahe last Sunday, ang purpose ng Lord sa ating mga pagsubok, baguhin ang ating karakter. Amen. Ayaw ng Diyos na papasok tayo ng 2026 na parehas pa uli. Amen. Parehas pa rin. Sabi mo sa katabi mo, dapat bago na. Dapat bago na. Iwan ang lumang pagkatao, ikaw ay bago na. Okay? Kung dati-rati marami kang mga pinaglalaban ng mga karakter sa iyong buhay, kailangan ngayong 2026 ay babaguhin na. Okay? So next, eto na po yung pang-pito. Okay? So dalawa na lang po ang tatapusin natin sa Genesis 32 at tayo po'y dire-diretso na. Genesis 32 verse 29 na may pinamagatang, God's purpose in our trials is for us to know God better. Yan ang gusto ng Lord. Kaya ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok ay para mas makilala mo ang Diyos ng mabuti. Amen. Okay? Gusto ng Diyos makilala mo siya ng mabuti. Amen. Iba yung kilala mo lang sa talagang kilala mo. Amen. Ulitin ko po iba yung kilala mo lang sa talagang kilala mo. Okay? So simulan po natin. Verse 29 ng chapter 32. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Dito lang po iikot yung ating mensahe. So, relax lang po kayo. Okay? So, ang ating title uli, mga kapatid, God's purpose in trials is for us to know Him better. To know God better. So, simulan ko po ito sa isang magandang introduction. Noong December 31, 2025, ay maaaring nung umabot na ng 11 o'clock hanggang 11:30, ano kaya ang tumatakbo sa isip mo? Andiyan pa po ba kayo?
naputukan po ba kayo? Para kayong tulala. Ano kaya ang unang pumapasok na mga tanong sa isip mo nang sumasapit na at papalapit na ang bagong taon? So, salamat. Tanong po tanong. Tanong. Ayun na, tanong. Di ba? May mga tanong tayo na, Lord, ano ba mangyayari sa akin sa taong 2026? Ano po ba ang mangyayari? Gagaang ba ang buhay ko ngayong taong 2026? May mga tanong na ganyan. Magiging maayos ba ang sitwasyon ko ngayong taong 2026? Sa taong bang 2026, dito na, answered prayer na ba ako? Yan. Hindi tinupad ng 2025, baka 2026, magiging okay? Kakayanin ko ba yung mga pagdadaan ng pagsubok o hindi? Lahat po yan ay mga tanong na maaaring lumalagay sa isip mo kasi hindi mo alam kung ano ang dadaanan mo sa taong ito. Mga kapatid, quiet po. Sana iwanan na natin yung kwentuhan habang sumasamba. Ayan. Ulitin ko po. Sana po, bago natin tahakin ang 2026, makita natin yung mga tanong na ito, alam naman natin, hindi natin pwedeng sagutin ang araw ng bukas. Wala eh. Kaya nga, cherish every moment na kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay dahil hindi natin alam ang haharapin natin sa taong ito. Kaya always say, I love you. Yakapin mo ang iyong pamilya habang yung kasama mo pa sila. Kasi hindi natin alam kung ano ang ating haharapin sa taong ito. Tama po? Meron tayong akala na marami pang taon, pero yun na pala ang huling taon. So marami tayong dapat ipagpasalamat sa bawat araw. Araw ha, mga kapatid. Hindi buwan, araw. Bawat araw ay pasasalamat. Sa gitna po ng lahat ng tanong na gumugulo sa ating isip bago sumapit ang taong 2026, merong mahalagang tanong ang Diyos sa atin na gusto niyang matuklasan mo. Ulit. Sa taong 2026, hindi lang tanong mo sa Diyos ang importante. Meron siyang tanong sa iyo na gusto niyang matuklasan mo ngayong taong 2026. Amen. Ang tanong ay hindi lang kung ano ang mangyayari, kundi ang tanong ng Diyos, sino kaya ang makikilala mo sa taong 2026? Ang Genesis 32 verse 29 ay isang pangyayari na napakahirap na sitwasyon. Balikan ko po ito. Napakahirap na gabi ng pakikipaglaban at pakikipagbuno ni Jacob sa Panginoon. Hindi lang nagbago ang buhay ni Jacob sa pagkakataong ito, kundi mas nakilala niya ang Diyos. Para masimulan po, gusto kong bigyan kayo ng isang illustration. Pagpasok po ng bagong taon, meron tayong mapa. Alam niyo po yung mapa? Yung mapa po ay, ano ba sa Tagalog pa na, direksyon. Okay? Ang pagpasok po ng bagong taon ay parang mapa. Marami kang tanong kung ano ang iyong dadaanan. Okay? Pero ang mas mahalaga, ang tanong, sino ang kasama mo sa biyahe mo? Hindi yung tanong kung marami kang, ano-ano yung dadaanan mo. Ang tanong ng Diyos ngayon sa iyo, ngayong umaga, sino ang kasama mo sa biyahe mo? Kaya nga po, masarap simulan ang araw na ito, ang linggong ito, na alam nating ang Diyos ang kasama mo. Kasi marami tayong tatahakin. Baka mamaya wala na pala tayong kasama. Baka mamaya nakabitaw na pala tayo sa Panginoon. Kaya siguraduhin mo sino ang kasama mo sa biyahe mo ngayong taong 2026. Kahit hindi po malinaw ang dadaanan, makinig po kayo mabuti.
Kahit hindi malinaw ang dadaanan mo, kung kilala mo kung sino ang kasama mo, panatag ka. Ulitin ko po. Lord, hindi ko alam kung ano magiging direksyon ng 2026 ko. Pero ang isa lang ang sigurado ko, panatag ako dahil alam kong ikaw ang kasama ko. Kasama mo si Lord. Lord, hindi ko alam kung kakayanin ko, pero alam ko may nakakapit sa akin. Alam ko kasama kita. Kapag iniisip mo, Lord, kasama kita sa lahat ng oras dahil alam ko, andyan ka para sa akin. Babagsak na lang yung luha mo. Sasabihin mo na lang sa Lord, Lord, salamat po. Salamat po. Si Jacob, mga kapatid, ang konteksto po ng mensaheng ito, si Jacob ay dumadaan sa matinding takot. Lahat tayo may takot ngayong taong ito. May takot. Imposibleng wala ni isa sa atin ng walang takot. Ang dami nating takot. Okay? Si Jacob, ang dami ding takot. Ang dami niya pong pagsubok. Kasi mga kapatid, mag-isa siya eh. Wala siya kasama dito. Mag-isa lang siya. At kapag ikaw ay nag-iisa lang, talagang pupuluin ng dyablo ng takot ang puso mo. Ang dami kang pagkaba, alalahanin, dahil nag-iisa ka. Eh yun nga, maisip mo yung magulang mo, nag-iisa, yung anak mo, nag-iisa, natatakot ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa kanila sa bawat araw. Ganon din si Jacob. Meron siyang takot at pagsubok na pinagdadaanan at mag-isa lang siya. Alam niyo po, ang pinakamabigat pa, yung mag-isa ka lang sa gabi. Kasi hindi po sa umaga matindi ang tira ng kaaway. Paggabi na mag-isa ka lang. Gabi ng lagim. Malagim talaga kapag dumadaan ang gabi. At alam niyo po ba, pag gabi, dyan umaatake ang kaaway. Yan ang pinaka-oras ng demonyo na kumilos. Sa panahong ikaw ay mag-isa, sa panahong ikaw ay tulog, sa panahong wala kang kamalay-malay, kumikilos na pala siya. Kaya bago ka pumikit, magsambit ka sa Diyos, Lord, samahan mo ako. Sinamahan mo ako ng buong araw, samahan niyo din po ako sa aking pagpapahinga. Dahil ang bangungot ay nangyayari sa mga oras na hindi mo inaasahan. Si Jacob po mag-isa, gabing-gabi, sa panahon ng matinding takot, matinding pagsubok, alam niyo pong nararamdaman ni Jacob, wala na siyang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Kasi alam niyang may kapatid siyang papatay sa kanya. Yun ang isip niya eh. Galit sa akin ng kapatid ko, papatayin ako ng kapatid ko, ayaw sa akin ng kapatid ko, pasugod na yung kapatid ko kasama ng 400 mga tauhan niya, at sigurado, garantisado, wala na akong dadatnang bukas. Walang kasiguraduhan, wala talaga. Alam niyo po yung matinding pagsubok, meron pang matinding pinagdaanan si Jacob. Kung kailan hirap na siya, doon dumating yung anghel para makipagbuno sa kanya. Pansin niyo po, kung kailan mag-isa ka, doon nang lalaban ang utak mo. Kung kailan hirap ka na, doon ka dami-raming lumalagay sa utak mo na minsan kalit-liitan, pinapatulan mo na. Kasi ang daming labanan na nangyayari sa isip. Okay? Si Jacob, ganun din po. Nakipagbuno siya sa isang lalaki. Isang pagpapakita na hindi lang po yun anghel ng Diyos, kundi Diyos mismo ang kanyang kalaban. Pagkatapos po ng laban, sa halip na humingi ng paliwanag si Jacob kung bakit niya pinagdadaanan ang mga pagsubok, ang sinabi niya sa Diyos, ano po ang inyong pangalan? Tayo po kasi pag nagtatanong tayo sa Panginoon, di ba? Lord, bakit ako? Ang dami namang tao dyan. Bakit ako? Bakit hindi na lang sila? Bakit sa dinami-dami ng tao, dinaanan ako? Tama po? Yan ang mga tanong na pumapasok sa isip mo. Lalo na kapag hindi mo alam kung anong haharapin mo bukas.
Okay? Ang daming pwedeng itanong ni Jacob, Lord, bakit ako? Pero ang sabi niya, Lord, ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Alam niyo po, pag tinatanong yung ano ang pangalan mo, hindi po ito simpleng tanong. Napakalalim na tanong, ano ang pangalan mo? Okay? Ibig sabihin, nais si Jacob na mas makilala pa kung sino ang Diyos ng kanyang lolong si Abraham, ng kanyang amang si Isaac. Ano po ang pangalan nyo? Gusto niyang makilala pa ng higit ang Diyos. Hindi lang humingi ng tulong sa Diyos, kundi makilala ang Diyos sa kanyang buhay. At kapansin-pansin, ano sagot ng Lord? Suplado dito si Lord eh. Pero sabi niya, sumagot ang tao, ang Diyos, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Suplado. Sabi ng Lord, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Minsan, kung isipin natin, bakit ang sagot ng Lord ay sa halip na sabihin na siya'y Diyos, hindi niya sinagot. Pero mga kapatid, hindi niya man sinagot, pero tingnan niyo naman ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Ibig sabihin, hindi man sinabi ng Diyos ang kanyang pangalan, ngunit pinagpala niya si Jacob. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng kaalaman ay impormasyon. Pakinggan niyo po mabuti. Hindi lahat ng nalalaman mo, impormasyon. Minsan, karanasan. Pansinin niyo pong mabuti. Para mas maintindihan ninyo. Parang pagkakakilala ng magkaibigan. Hindi mo siya lubos na makikilala sa pangalan lang. Makikilala mo ang iyong kaibigan sa pananatili niya sa iyo sa oras at hirap. Ulit. Ang nangyari kay Jacob, kung bakit hindi siya sinagot ng Panginoon, ay dahil hindi lang gusto ng Diyos na alam niya kung sino siya. Gusto ng Diyos kay Jacob, maranasan niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. Ibig sabihin, parang kaibigan, hindi mo siya lubos na makikilala sa pangalan lang. Nakaranas ba kayong BFF nyo, pangalan lang, alam nyo? BFF ko yan, pero kilala ko lang sa pangalan. Hindi. Kaya mo naging best friend yan, kasi sa hirap at ginhawa, kasama mo yan. Tama po? So makikilala mo ang isang tao sa panahon ng pananatili niya sa iyo sa oras ng hirap at sa oras ng ginhawa. Okay? Ano po ang mga bagay na matututunan natin sa mensaheng ito na mas lalo nating makikilala ang ating Panginoon? Una, ang pagsubok ay paanyaya ng Diyos na mas makilala siya. Okay? Sa panahon po ng maginhawa ang buhay, pakinggan niyo po mabuti, sa panahon ng maginhawa ang buhay, madalas kilala natin ang Diyos, batay lang dito. Pag maayos ang buhay, tingnan niyo po bakit ko sinabi yung dahil dito? Pag maayos ang buhay, Lord, napakabuti mo. Napakatapat mo. Napakapagmapagmahal mo. Sa dinami-dami, Lord, salamat dahil kami ay pinagpala, maginhawa. Tama? Pero saan mo mas makikilala ang Diyos na tunay na tapat, mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay ng biyaya? Saan? Sa panahon ng pagsubok. Yung sinasabi mo sa panahon ng kaginawaan na Diyos ay mabuti, mas malalaman mo kung gaano kabuti ang Diyos sa panahon na may pinagdadaanan kang pagsubok. Again, yung ginhawa, lalabas yung isip mong mabuti ang Diyos. Masasabi mo pa bang mabuti ang Diyos sa panahon ng matindi mong pinagdadaanang pagsubok? Dapat parehas yun. Kaya lang, saan mo mas nakikilala ang Diyos? Sa panahon ng ginhawa o sa panahon ng pagsubok?
sa panahon ng pagsubok. Mas lalong nagiging totoo na ang Diyos ay mapagmahal sa panahong walang nagmamahal sa iyo. Mas lalo mong nararamdaman na ang Diyos ay mabuti sa panahong walang naging mabuti sa iyo. Tama? Malalaman mo lang na ang Diyos hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan sa panahon na iniwan ka na ng lahat. At Diyos na lang ang nanatili sa buhay mo. Ganon katindi ang gusto ng Diyos na makilala mo pa siya ng mabuti. Marami sa atin, kilala lang natin yung Diyos na mabuti. Pero gaano ba natin kakilala ang Diyos na mabuti sa panahong hindi nagiging mabuti ang nangyayari sa atin? Amen. Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Again, mas nakikilala natin ang Diyos ng personal sa panahon ng ating mga pinagdaraanan. Again, si Lord, pag naranasan mo ang pagiging Diyos niya, iiyak ka na lang. Ulitin ko po. Pag naranasan mo ang Diyos sa panahon ng iyong pagsubok, iiyak ka na lang. At sasabihin mong, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Si Jacob po, matagal nang kilala kung sino ang Diyos. Maaaring kinukwento ng kanyang amang si Isaac, sino ang Diyos ng kanyang lolong si Abraham. Kaya nga po, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, imposibleng hindi nakukwento ng kanyang lolo at ng kanyang tatay ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Naalala niyo po, pag tayo may mga anak, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, pansinin niyo po, hindi po yan katulad ng, parang ganito po para mas maintindihan niyo. Madalas tayo magkwento, ang lolo mo ganito, ang lola mo ganito, naalala mo? Pero iba po yung naranasan mo, nakasama mo ang lolo mo, at naranasan mo, nakasama mo ang lola mo. Kapag sinasabi sa amin ng kwento, ang lola mo noon, kapag ganito, naku, mahal na mahal ka niyan. Pero iba talaga kapag may lumaki ka sa lola, lumaki ka sa lolo, yung, ewan ko ba, maiiyak na naman ako niya. Kasi wala na akong lolo, wala na akong lola, nawala na yung nagpalaki sa akin. Pero kung babalik ako, sabi ko sa mga anak ko, iba yung pagmamahal ng lolo at lola. Pag nagkukwento ako, iba. Pansinin niyo po sa buhay Kristiyano. Alam niyo ba, anak, nung ako'y naglilingkod sa Panginoon, ganito, ganito. Alam mo ba, nung naglilingkod si lolo at lola mo sa Panginoon, si papa at mama mo sa Panginoon, ganito, ganito. Pansinin niyo po sila. Alam lang nila, pero wala silang karanasan. Alam niyo po ang tao, hindi niya malalaman ang totoong Diyos hanggat hindi niya nararanasan. Kaya napakahalaga sa atin yung encounter with God. Kaya ayaw pong alisin sa iglesyang ito yung salitang encountering God. Bakit? Yung dati ay EGR, kung kayo naka-attend. Yung encounter weekend po ay napakahalaga. Bakit? Kasi kahit gaano ka katagal na Kristiyano, kapag hindi mo naranasan ang Diyos, hindi mo kailanman sasabihin, totoo siya. Malalaman mo lang na totoo ang Diyos sa panahon na naranasan mo siya. Kaya nga hindi ka nagwi-witness sa iba . Bakit? Kasi hindi mo naranasan. Pero kung naranasan mong patay ka na, nabuhay ka pa, lumakas ka pa, tatayo ka sa gitna, sasabihin mo, Lord, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Yung may sakit ka, naghimala ang Diyos, nagmilagro ang Diyos, imposibleng hindi ka magsasabing, totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Di ba? Pero kapag may karanasan ka, hindi mo mapigilan ang bibig mong i-chismis sa iba. Naranasan mo .
Tama po. Pag wala kang karanasan at ikaw'y madaldal pa, hangin lang yun. Hangin lang. Pero pag naranasan mo, iba. Iba ang sidhi, iba ang lalim. Alam niyo po kung bakit ganun ang mga deboto? Alam niyo po kung bakit ganun ang mga deboto ng Black Nazarene? Ang pakiwari nila na ang Diyos ay naghihimala sa kanila. Tama po? Sabi ko, wala naman tayong Black Nazarene dito. Pero karamihan po sa dumadalo sa Black Nazarene na fiesta, wala talagang karanasan. Hearsay lang. Tama po? Alam niyo po ang aking dalangin sa taong 2026? Huwag lang hearsay si Lord. Maranasan at makilala niyo ang ating Panginoon. Amen. Again, si Jacob, marami na siyang alam patungkol sa Diyos. Pero nung gabing ito, ng Genesis 32, na maengkwentro niya ang Diyos, sabi niya, hindi lang pala siya Diyos ni Abraham, Diyos ko rin pala siya. Okay? Hindi lang pala siya Diyos ng nanay at tatay ko, Diyos din pala siya, Diyos ko din pala siya. Dahil naranasan niya mismo ang makubilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ito po ang gusto ko iwan sa inyo sa first point. Ang pagsubok ay hindi hadlang sa pagkilala sa Diyos. Ito po ay pintuan. Ang pagsubok ay pintuan. Kaya dumadanas tayo ng pagsubok kasi pintuan ito na mas lalo mo makilala ang Diyos sa iyong buhay. Okay? Parang cellphone na may signal. Kapag malakas ang signal, hindi mo iniisip ang tower. Ulit. Kapag malakas ang signal, hindi mo iniisip na may tower. Ano satellite? Tower. Okay? Pero kapag mahina ang signal, kusa kang naghahanap kung saan may signal at saan malapit ang tower. Ganon din ang Panginoon. Ang pagsubok ang nagtutulak sa atin na mas hanapin ang signal, ang presensya ng ating Panginoon. Again, ang pagsubok ay nagtutulak sa atin para mas hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Kapag may pagsubok, pintuan yan. May pagsubok ka ngayon, pintuan yan. Pag wala kang pagsubok, walang pintuan. Ulit. Pag ayaw mo ng pagsubok, walang pintuan. Paano mo makikilala ang Diyos? Dito siya nagpapakilala. Kahit marami kang bagay na dadaanan, talagang papakilala niya talaga kung sino siya. Kasi pintuan yan eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may pagsubok ka, pintuan yan. Pintuan yan. Pintuan para mas makilala mo ang Panginoon. Again, balikan natin, ang pagsubok ay paanyaya ng Diyos na mas makilala siya. Pangalawa, hindi lahat ng tanong ay sasagutin, pero laging may pagpapala. Again, hindi lahat ng tanong sasagutin, pero laging may pagpapala. Naalala niyo po, nagtanong si Jacob sa Panginoon, sabi niya, ano po ang pangalan ninyo? Hindi siya sinagot ng Panginoon, pero binasbasan siya. Bakit? Tinanggihan ng Diyos na ibigay sa kanya ang pangalan. Hindi dahil madamot ang Diyos. Hindi dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang pangalan. Hindi dahil suplado ang Diyos, kaya ayaw niya ibigay ang pangalan. Anong dahilan? Gusto niya pang ihanda si Jacob na lubos na makilala at lubos na maunawaan ni Jacob kung sino ang Diyos sa buhay niya. Okay? May mga panahon, again, napapasok ko sa taong 2026, ang tanong, bakit Lord? Hanggang kailan ba ito?
paano na ba ito? Yan ang mga tanong natin sa taong 2026. Bakit? Hanggang kailan? Paano na? Naalala niyo po, tinatanong mo si Lord, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Nagdadrama ka ng 31. Kailan? Nung dumaan ang 1, Lord, ganun pa rin. Walang nagbago. Ganun pa rin. Napansin niyo walang sagot? Kailan ba kami aasenso? Kailan ba luluwag ang buhay? Kailan ba aayos ang aking pamilya? Kailan ba aayos ang aking trabaho? Kailan naayos ang aking negosyo? Ang sagot ng Lord, wala. Wala kang marinig. Kailan ba mawawala ang high blood na ito? Wala. Wala kang naririnig. Pero mga kapatid, maaaring hindi niya sagutin ang lahat. Again, ito po maaaring hindi niya agad sagutin ang lahat ng tanong mo. Pero, hindi niya tayo iiwan ng walang biyaya. Okay? Ang pagpapala ay minsan hindi sagot. Ulit. Ang pagpapala ay hindi minsan sagot. Ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng tanong. Ulit. Ang pagpapala, hindi minsan sagot sa tanong mo. Pero ang pagpapala ay minsan presensya ng Diyos sa gitna ng tanong mo. Nagtatanong ka, sinasabi mo, parang ganito, parang bata sa ospital. Hindi niya naiintindihan yung paliwanag ng doktor sa kanya. Diba? Papasok yung doktor sa ospital, sasabihin, ito ang gawin mo, ito, nagkaroon ka ng infeksyon, nagkaroon ka ng ganyan. Hindi naiintindihan ng bata kung anong sinasabi ng doktor. Pero panatag siya. Bakit? Bakit panatag yung bata? Kasi nasa tabi niya yung nanay niya. Nandun ang nanay niya, hawak-hawak niya. Minsan, mga kapatid, nagtatanong tayo, Lord, bakit? Hanggang kailan matatapos? Hindi mo nakita ang Diyos sa gitna ng mga tanong mong bakit? Nung nagtatanong kang kailan ba matatapos ito, na-realize mo bang 2026 na? Ang dami mo nang nalagpasan? Nagtatanong ka pa rin, Lord, kailan ba matatapos ito? Hindi mo alam na tapos mo ang 2025 ng maluwalhati? Nagtatanong ka, kailan ba ako gagaling? Buhay ka pa rin nga, oh! Nagtatanong ka, kailan ba matatanggal ang diabetes na ito? Hindi man natanggal, hindi ka man sinagot, pero buhay ka pa rin. Tama po? Kailan ako aasenso? Hindi ka man umasenso sa tingin mo, pero nakakain ka ng taong 2025 ng buong buo. May hindi ka nga nagutom. Tumaas pa timbang mo. Diba? Tumaas pa timbang mo. Tapos, question mo ang Diyos, Lord, ito lang ba ang kakainin namin bago matapos ang taong ito? Magpasalamat ka dahil may naihain ka kahit galing pa yan kay Leviste o hindi. Tama? Galing man yan kay Leviste, bigay man yan sa iyo, regalo man yan sa iyo, hindi mo nakita ang Diyos, ang presensya ng Diyos sa gitna ng pinagdadaanan mo. Kaya minsan, huwag mong tingnan ang Diyos batay sa sagot sa iyo. Tingnan mo ang Diyos kung paano siya kumilos sa gitna ng mga pinagdaraanan mo. Ganun ang Panginoon. Kaya siya'y buhay. Kaya minsan tinatanong natin ng lagi ang Diyos. Alam niyo ba sinasabi ng Lord, huwag kang tanong ng tanong. Kaya sabi ng Lord kay Jacob, bakit kita sasagutin? Hindi mo ba ako kilala? Sabi ni Jacob marahil, kilala ko siya. Pero hindi niya na-realize kung gaano katindi ang Diyos sa panahon na kasama niya mismong nakikipagbuno sa harapan niya. Isipin mo, tinatanong mo ang Diyos kailan ba matatapos ito, pero hindi mo alam kasama mo pala ang Diyos sa gitna nito. Yakap-yakap ka pala ng Diyos araw-araw. Sinasabi mo, kailan matatapos ang bayarin? Walang katapusan ng bayarin. Araw-araw may babayaran tayo. Araw-araw babayad ka ng kuryente.
Huwag kang magkuryente. Babayad ka pa rin. Bakit? Bibili ka ng kandila, bibili. Tama po. Araw-araw may pagsubok. Pero ang tanong, kailan ba matatapos? Hindi yun kailang matatapos. Lord, samahan mo ako sa panahon ng mga bayarin ko. Samahan mo ako sa mga panahon na kailangan kong tustusan ang mga pangangailangan ko. Kasi kung buhay mo ay mawawala, wala nang kabuluhan ng lahat ng ito. Yung lakas araw-araw, biyaya yun ng Diyos. Hindi natin nakita, nakikita lang natin yung biyaya natatanggap, pero hindi mo nakikita yung biyaya mo, humihinga ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka nga ganun kataba, hindi ka nga ganun kapayat. Okay lang, basta buhay ka. Tama po? Yung iba, wala na. Bulok na. Nasa loob na ng nicho, bulok na. Pero ikaw, kahit hindi ganun kaporselana ang balat mo, hindi man ganun kakinis ang mukha mo, hindi man ganun ka-glutathione, gumana ang lahat ng glutathione sa katawan mo, okay lang. Ang mahalagay, buhay ka, malakas ka, wala kang karamdaman, wala ka sa banig ng karamdaman, isipin mo. Kaya appreciate every good things na ginagawa ng Panginoon. Hindi lang sa tugon, hindi lang sa sagot, dapat sa gitna ng tanong. Isipin mo kung sino ang Diyos sa panahon na ito. Amen? So again, maaaring hindi niya agad sagutin ang lahat, pero hindi niya tayo iiwan ng walang biyaya. Amen. Tandaan niyo po, hindi man siya sumasagot, pero pagpapalain ka pa rin niya. Hindi mo man nakikita, ang pagpapala po hindi lang sa sagot, dapat sa karanasan, sa pinagdadaanan natin sa Panginoon. Amen? So, minsan, hindi paliwanag ang kailangan. Minsan, matiyak mo lang kasama mo ang Diyos, okay na. Kung kasama kita, Lord, alam ko, malalagpasan ko lahat ng. Pangatlo, ang mas malalim na pagkilala sa Diyos ay nagmumula sa pakikipagbuno, hindi sa pag-iwas. Okay. Si Jacob po, hindi niya tinakasan ng Diyos. Hinarap niya ang Diyos. Okay? Nakipagbuno po siya, nakipaglaban po siya, nakipag-away siya sa Diyos. Kasi tayo po, ano tayo reklamador. Yun po yung katabi nyo, hindi yan reklamador. Ubod ng reklamador. Ulit, ang katabi mo, hindi reklamador. Ubod ng reklamador. Pag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag nating takasan. Huwag nating iwasan. Labanan. Paano ko lalabanan? Sabi mo nga, Pastor, reklamador ako. Alam niyo ba minsan, ang gusto ng Lord yung madaldal ka sa Kanya. Lord, ako na naman, ako na naman, ako na naman. Kasi nakikita ng Lord, hindi ka sumusuko sa laban. Lord, bakit na naman, ako na naman, ako na naman, ako na naman. Bakit sila naman, sila naman? Dapat sila naman, sila naman. Sabi ng Lord, gusto ng Lord, kumakapit ka sa panahon ng iyong mga pinagdadaanan. Ganito rin po ang Diyos sa atin ngayong 2026. Hindi pag-iwas sa pagsubok ang ating gagawin, kundi pananatili sa presensya ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Bago po, ayan, sumunod. Hindi mo lubos na makikilala ang Diyos kung iiwasan mo ang mga laban na siya mismo ang pinahintulutan. Pastor, ano ibig sabihin mo dito? Parang, alam niyo po yung paglangoy sa dagat. Paglangoy sa dagat. Hindi ka matututong lumangoy kung nasa gilid ka lang. Matututo kang lumangoy kung ikaw ay nasa dagat. Tama? Nasa tubig. Kung gusto mong matutong lumangoy, kailangan mong tumalon.
kailangan mong sumisi. Ibig sabihin, kailangan mong pumasok sa malalim para ikaw ay matuto. Kasama ng mga gagabay sa iyo. Ang Diyos ang gabay mo sa gitna ng iyong laban. Hindi mo makikilala ng lubos ang Diyos kung lagi kang takbo ng takbo ng takbo ng takbo sa mga laban ng buhay mo. Sabihin mo sa Diyos, Lord, mula sa taong ito, hindi na ako iiwas. Alam ko, yung laban ko, kasama kita. Kasama ko ang Diyos sa aking laban. Alam niyo po, marami tayong laban na Diyos mismo ang nagpahintulot. Ulit, marami tayong laban na ang Diyos mismo nagpahintulot. Bakit? Sayang. Kasi naiwasan mo. Bakit? Kung nilabanan mo sana, marami kang sasabihin kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay mo. Marami tayong opportunities na binitawan. Tama po? Halimbawa, nagkasakit ka ng taong 2026. Hindi mo alam, 2025, hindi mo alam kung hindi mo iniwasan ng Diyos, milagro sana ang naranasan mo. Tama po? Kaya lang, umiwas ka. Sinisi mo ang Diyos. Ano sabi mo kay Lord? Ang damot-damot niyo. Hinihiling ko lang pagalingin niyo ako. Hindi niyo pa nagawa. Ba may ganyan tayo? Nagtatampo ako sa inyo. Sa dami-dami na may sakit, ako pa. Wala nga akong pambili ng gamot. Hindi pampadoktor, wala nga. Tama po? Nagtatampo ka, bakit hindi na-promote? Nagtatampo ka kung bakit hindi na-ibigay sa iyo ang hinihiling mo? Nagtatampo ka, kaya ang ginawa mo, umiwas ka. Pero kung hindi ka sana umiwas, edi sana natupad ng Diyos yung hinihiling mo. Amen. Marami po sa atin, sa taong 2026, maaaring lumabas sa loob ng bahay-sambahang ito. Sumuko ba? Ayoko na. Ba't natahimik kayo? Totoo po, hindi natin hawak ang bawat araw. Pwedeng may isa sa atin bumigay. Merong isa sa atin lumayo. Merong isa sa atin mag-backslide. Merong isa sa atin ayoko na sa Diyos na inyong sinasamba kasi hindi nakikinig. Pwede yun. Pero sa totoo lang mga kapatid, kikilos sana ang Diyos sa iyo eh. Nilayasan mo lang siya. Minsan, kung kailan nasa dulo na at tutugon na ang Diyos, saka ka pa lumayas. Alam niyo po ba yun? Tutugon na sana ang Diyos. Umalis ka pa. Babagsak na sana eh. Umalis ang nababagsakan. Tama po? Yung nagmilagro at nagbuhos ng biyaya ang Diyos, umuwi ka dahil nagtatampo ka. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Yung isang hakbang na lang, answered prayer na, ang ginawa mo, nagalit ka pa sa Diyos. Hindi mo alam na yung mga laban mo sa buhay, siya din mismo ang nagbigay ng pahintulot. Si Job, naalala niyo si Job? Hindi naman siya pinarusahan lang, pinahintulutan ng Diyos si Satanas. Napagdaanan talaga ni Job. Bakit? Ang sabi ng Diyos kay Satanas, huwag mo lang sasaktan. Huwag mo lang siyang sasaktan. Napansin niyo po, kung hindi pinagdaanan ni Job yun, hindi siya magiging bahagi ng napakagandang history ng kasaysayan ng Biblia.
nawala ng pamilya, nawala ng ari-arian, nawala lahat, nagkaketong, lahat na ng sakit, dinaanan niya. Pati yung asawa niya, ano sabi sa kanya? Sumpa mo na yung Diyos mo! O, ano nangyari, mga kapatid? Hindi sana, kung sumuko si Jacob, si Job, paano na? Di wala ka sanang magandang ikukwento na magandang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Yun na lang masasabi mo, hallelujah. Tandaan niyo po, ang Diyos ang gabay natin sa gitna ng mga laban natin ito. Hindi ka nag-iisa sa laban. Kasama mo ang Panginoon. Ngayong 2026, maaaring hindi pa po malinaw sa atin ang lahat ng nangyayari sa atin sa ating buhay. Pero kung hindi man malinaw sa iyo, may malinaw na paanyaya ang Diyos sa iyo. Alam niyo po kung ano yun? Kilalanin mo ako. Kilalanin mo ang ating Panginoon. Hindi lang sana makilala mo ang Diyos sa salita, kundi makilala mo ang Diyos sa laki ng iyong tiwala. Hindi mo lang siya makilala sa iyong salita, kundi makilala mo din ang Diyos sa iyong pagsunod. Hindi mo lang siya makilala sa salita, kundi makilala mo rin siya sa pananatili kahit sa gitna ng iyong pinagdadaanang hirap. Tandaan po natin ang pinakamahalagang biyaya ng bagong taong ito ay hindi yung bagong sitwasyon ng buhay mo, kundi mas lalo mo pang makilala ng malalim ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, habang pumapasok po kami sa taong 2026, hindi namin hinihiling na mawala agad ang lahat ng pagsubok. Ang aming panalangin ay sa taong 2026, mas makilala ka namin sa gitna ng lahat ng pagsubok na aming lalakaran. Kung may laban po kami, kung may pinagdadaanan kami, samahan mo kami. Minsan pa sabihin mo yan sa Lord. Kung may pinagdadaanan ako, Lord, kung may laban kami ngayon, Lord, kung may pagsubok kami pinagdadaanan ngayong taong ito, samahan mo kami, Lord. Samahan mo ako, Panginoon. Kung meron kaming mga tanong, meron kaming bagay na gumugulo sa aming isipan, kung may mga bagay na gumugulo sa amin, manatili po kayo sa amin, Panginoon. Hindi mo lang kami samahan, manatili po kayo sa amin. At ang lahat ng bagay sa aming buhay, Lord, Ikaw ang aming magiging Diyos. Makilala ka namin. Gaya ng tanong mo sa amin ngayong umagang ito, gusto mo makilala pa namin kayo ng lubos. Sa taong 2026, Lord, ang pinakamahalagang biyayang aming tatanggapin sa taong ito, hindi lang maayos ang aming sitwasyon, kundi maging malalim ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nadako po tayo sa ating pag-alala sa ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay sama-samang magbabanal na hapunan at syempre po bago tayo tumanggap ay may mga ilang paalala ang Panginoon sa atin. Sige po, habang nasa na po yung mag-a-usher sa atin para
Habang tinatanggap niyo po yung, sige po, pwede niyo na pong ibigay sa kanila. Mamaya na. Sige po. Ang sabi ng Panginoon, sige po, ibigay niyo na. Pakinggan niyo pong mabuti. Pakinaan mo. So, mamaya na. Pakinaan mo. Paki-post mo. Mga kapatid, habang tinatanggap natin ang tinapay at ang saro, may paalala ang Diyos sa atin. Okay? Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Yan pong hawak ninyo ay hindi naman kailangan gumana ang bibig. Kamay lang po. Ulitin ko po, hindi kailangan bibig. Kamay lang po. Okay. Pakinggan niyo pong mabuti. Kasi alam niyo kung bakit? Matindi ang ating pananagutan sa paghawak ng tinapay at ng saro. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan nga ay namatay na. Ngunit, kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ba ang ating ginagawa, hindi tayo parurusahan ng ating Panginoon. Kung hawak nyo na po yung saro at tinapay, pwede po ba tayo sandaling manalangin, magpasiyasat, magpasuri sa Panginoon sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, na hindi natin naipahayag sa Diyos kanina nung ating paggising o hindi natin nasabi sa Kanya, nililihim natin, pasuri po tayo sa Panginoon. Hindi kailangang marinig ng iyong katabi, ikaw at ang Diyos ang mag-usap, sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga pinagdaanan at mga bagay na iyong nagawang pagkakamali. Sige po, sama-sama po tayo manalangin. Thank you, Lord. Kung tapos na po kayo, pwede na tayong tumayo. Hawakan po natin ang tinapay. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. At itinuturo ko naman sa inyo.
Pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, kumuha siya ng tinapay, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Salamat po kami. Taas po natin ang saro. Pagkatapos silang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y dadako sa pagbabalik ng ating mga kaloob at ikaw.